Kuya, bali may abono yan, ha? 1540 po, sir. Anong klaseng item po? 1540, kuya. Anong klaseng item po to, sir? Headlight yan, kuya. Yan kasi, kuya, bali ang pick-up mo niyan sa kasa mismo, Ford. Sa Kalamba po. Bossing, magtatanong lang kasi lagi nag-a-appear tong booking na to. Legit kaya to? Si Boy Headlight. Mga ilang rider na napunta sa inyo dito. Alright mga master, welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay continuation ng video ng scammer na si Boy Headlight, no. So lumabas na naman yung booking ni Boy Headlight at Calamba to San Pedro na naman yung ano niya. So ito, script na naman niya, wag kukunin pag walang pang abono. 1540 headlight yung item. Oo. So ayun, puntahan natin yung Ford mga master at tingnan natin yung sitwasyon doon, no, kung may mga pumupunta ba doon na ano, na rider na na-scam na. Kasi ang bilin dito kasi ay wag pupunta doon hanggat hindi bayad. At meron na mga nag-comment sa previous video natin na mga na-scam na after magbayad ay binlock na nga, ano. Yung iba nasa 2,000 plus ang na-scam, yung iba nasa 3,000. At etong script na to ay nasa 1,540 yung babayaran. So punta tayo sa Ford at ipagtanong natin yung pang-i-scam ng scammer na to. At malamang kung sa hindi ay pinuntahan or may pumuntang mga rider na para tanungin din kung tunay nga bang taga doon itong nag-book or may transaction talaga dito si scammer, no. Kasi pag mga ganyang na-scam na paniguradong ano yan, manglalambot na yan. Kasi sino ba naman ang hindi manlalambot kapag nawalan ka ng pera, no, na pinaghirapan mo ng ilang araw. Kasi doon sa 1540 na yan, wala-wala, 2 araw mo yan bago kitain. Sa mga ganyang lalo na nga't mahihina ang booking ngayon. So hanapin natin dito yung Ford na sinasabi ng scammer. Kasi ang alam ko dito is Ford sa banda rito, Turbina. At Sabado ngayon, ang style niya, sasabihin ng scammer nga ay para hindi na nga maabala kung sa bangko magbabayad ba or sa 7-Eleven or sa Alphamart. Yun ang agad sinasabi niya. Kasi nga kung bangko ang pagbabayaran niya ay malamang matetrace siya. Pag sa Alphamart, pag Paymaya, GCash, wala, hindi ka basta-basta makakapag-report at hindi mo basta-basta matetrace kung tunay na account ba or kaninong account yung gamit ng sinendan mo ng pera. Let's go, hanapin natin yung Ford dito. Yan, Toyota. Kasi kalimitan dito sa Batino Turbina ay mga 4-wheeler dealer. Alam ko nasa bandang unahan pa yun yung Ford na yan. Kagalingan dito sa scammer na to, no, ay kapag yun nga nabayaran mo na, ika-cancel itong booking, which is pag na-cancel mo na ay hindi mo na pwedeng makuha yung drop off at pick up point exact kung hindi mo siya i-search agad sa Google, kung hindi mo siya i-save agad. Then kung i-report mo naman siya ay hindi mo na rin mare-report kasi wala nang report button kapag canceled order na siya. So dito na tayo mga master. Dito ang alam kong spot ng ng Ford. Ito na nga, oh. May Ford dito. Kahit guard lang tayo magtanong mga master kung may na-encounter silang
naghahabol. Tara, pasukin natin. So ito yung pinipin ng ng scammer. Kaso wala dito nga harap na guard. Ano talaga to, mga sales representative ang mga nandito. Walang guard kalimitan ng dito. Ayun, nandun sa kabila. Sa kabila may mga guard. Guard ba to? Hindi, mga office boy din tong mga to eh. Bossing, magtatanong lang kasi lagi nag-a-appear tong booking na to. Legit kaya to? Sila, si Gilbert. Si Boy Headlight. Gilbert? Gilbert ba? Oo. Dito to yan. Pero ginamit niya ngayon pangalan Aerowell Malana. Yan. Ano bang ano nito? Dahil na scam nandito. Ano po? Dahil na scam. Madami ng rider na na-scam. Sige pa kayo. Sige saan? Taga Kabuyaw ako eh. Lagi ko nakikita dito eh. Naririnig ko nga na scammer nga daw ito. Nakapagbayad na kayo dito? Hindi pa naman. Siya. Anong nagiging kwento ng mga rider sa inyo? Ayun nga, galing po sa Bendigan. Ibig sabihin nakapagbayad na sila. Nakapagbayad na sila. 7-11 sila nagbabayad. Then binablock na pagka okay, so tapos noon, Nagdagdag pa kayo minsan. oo, nagpapadagdag pa nga daw. Ang nagdadali kasi sa rider yan na yun, 3.5. Oo, ito 1,540. Nakausap ko na to dati kaso yun nga, yung diskarte niya na kutob ko na. Sige, salamat. Actually nagbablog ako, binablog ko lang yung yung mga ilang rider na napunta sa inyo dito. Nasa 100 na. Kaya hindi pa rin natigil to yan. Sabi sa balita ko lang dito yan, pandemic pa rin, nag-aaral. Oo, actually 2019 nakikita ko na to eh. Sige, salamat. Salamat So buya mo sa 100 na rider tapos pinakamababa is 1,000. Tapos yung iba daw nagpapadagdag pa si Kapal Mooks kilala ni Kuya eh. Karanda nga daw. Tsaka Ruel Malana. So malamang yung mga pumupunta dyan is talagang mga mangyak-ngyak na. Kasi buya mo na mawawalan ka ng pera nang walang kahirap-hirap. So ayun mga master, for awareness lang ulit ang video na to. At sana ayun, tapusin na natin ang at sa pamunuan ng Lalamove sana naman magawa nila ng action itong ganito kasi kawawa ang mga rider nyo. Sinasabi nyo mga partner nyo pero hindi nyo naman binibigyan ng attention. So at sa sa gumagawa nito, alam ko napapanood mo to. Kung wala ka talagang konsensya ay bahala na si amo mo sa ilalim ng lupa ang magpahirap sa iyo At sa mga kapwa nating rider, kung hindi kayo sigurado sa inyong aabonuhan ay wag nyo na subukan kasi mga veteran na rider lang ang nakakalusot sa mga ganitong sitwasyon. Talagang mga sigurista. So marami na rin nagbablog ng mga ganitong content at yung iba nagpapasalamat at marami pa rin for the views lang daw na sinasabi. Pero for awareness lang to mga master. Oo, may kita pero hindi naman ganun kalakihan na sa inaakala nyo. At ang kagandahan nga nito ay marami tayong may isalba na kapwa natin riders kumpara doon sa mga mabibiktima nito na kalimitan ay mga bagong delivery rider. So let's go!